Alright, welcome back. Ito po ang inyong lingkod, Johnny ng Janitor TV at ito ang Janitor Reacts. React tayo dito sa kung saan sumagot sa mga interview, sa interview ni Direk Freddy, no? Wait na ba? Naharangan natin yung ating mukha ni Direk. Teka lang, babatan natin. Medyo sumasabi tayo. Harangan natin si Direk Yan. Pero muna nito Direk re-reactionan ko lang ito kasi nakita ko na ito kanina, pero gusto ko yung sinabi rito ni Atty. Libayan Direk, tsaka sa mga sa OLA victims community. Kaya hindi ko muna sinama to sa OLA update ko kasi may video tayong gagamitin dito sa kay Direk Freddy na kung saan na-interview niya si Atty. Libayan about this. Medyo nagustuhan ko yung niya rin. Then, simulan na natin, para mapakinggan natin yung ito medyo mahaba talaga to kagabi. Pero dahil nga nag-video ko lang, mag-clip lang si Direk, gumawa siya ng short videos sa mga katanungan niya at kung ano yung mga sinagot ni Atty. Libayan. Kung siya ba itatakbong senator sa 2025, ay nakalagay naman sa baba. Kung may mag-alok na tumakbo kay attorney para tumakbo senator in 2025. Go pa? Sige, pinagpapawisan na nga ako eh. Kailangan ko yata babaan yung aircon. Sa mga nandito na nag-expect na itakil about sa tawag dito, technicality ng mga tanong about kay Atty. Libayan, hindi ko po gagawin yun. Hindi yun yung aking approach dito. Kasi nga, I want attorney na yung voice niya yung marinig dito. Hindi yung kung anong iba pang basta sa kanya to sa kanya ko, para lalo na sa mga tulponatics na nanonood. Ngayon, attorney, meron ako Yes, dapat lang naman talaga Direk kasi tawag doon, si attorney ang kakausapin at hindi naman yung mga panatiko ng kabila, no? Yung mga naniniwala doon sa kanilang puon, sa kanilang pinaniniwalaan, kanilang niidolo. At ito ay katanungan na may moral naman siguro yung mga tanong mo dito, Direk. papasok dito ang tanong ng mga kabatas or pwedeng ka-eksena. Ito pakisagot, attorney. Basahin ko na lang sa'yo. Kung may mag-alok na tumakbo ka, attorney, para tumakbong senador sa 2025, since super qualified ka, sabi ni Eileen Ponsaran, tatanggapin mo ba? O tatanggapin po ba tatanggapin mo po ba and bakit? Yun lang. Salamat po. Alam mo, daming nagsasabi sa akin ng ganyan eh. Simula pa lang naman nung parang tuturo ako ng batas, ganyan. Parang, kasi syempre meron akong mga suggestions, yung mga gusto kong pumasa na batas, ganito, tapos yung mga gusto kong baguhin. Sabi nila, takbo ka na lang kasi. Well, one thing... Pero mga kadyan, mga sa batas natin community, kung tatakbo nga siya, tama naman sa madali lang naman ang pagtakbo, totoo yun. Madaling tumakbo senator o kahit anong posisyon sa gobyerno, yun lang naman yun. Kahit naman ako pwede ako tumakbo sa mga barangay, di ba, kagawad o kung ano man, konsehal, pwede yan. is tumakbo. Okay? Pag tatakbo, kayang-kaya ko yan. Pag sabi mo sa akin, tumakbo ka, okay. Pero hindi yun ang purpose ng pagtakbo eh. You have to win. Ito nga, ang daming tulfonatics nagsasabi sa akin, no? Na ikaw na lang yung tumakbo. Sabi ganyan sa akin. Ang dami mong alam eh. Magaling ka eh. Matalino ka. Yan nga kadyan yung sinasabi ni attorney. Ito nga ang problema sa mga Pilipino. Kapag marami tayong alam o marami tayong tawag ng mga sinishare na kaalaman, nagkakaroon tayo ng smart shaming. Dito ganito yan sa Pilipinas eh. Karamihan dito sa Pilipinas, no? Pag nalaman medyo matalino ka o something na ganun, imbis na hindi ko magets, no? Toxicity na rin siguro na karamihan sa mga Pilipino kapag marami kang alam, sabihin, di wow, ikaw na, mga ganun, di ba? Tapos kung sino pa yung matalino, yun ang parang ina-under nila. Kumbaga parang minamaliit, parang ibabaliktad, no? Pag matalino ka, ayaw nila. Pag medyo mahina ka, ganun din. Wala naman. Pero iba kasi yung mayroong hindi nga tawag na may kaalaman talaga doon sa nagmamarunong lang. Ikaw na lang yung tumakbo.
Alam mo, sabi ko sa kanila, iboto nyo ko. Siguraduhin nyo, kayo na 27 million, iboto nyo ako, tatakbo ako. Pero, alam kong hindi nila ako iboboto. Ngayon, kung kailangan, I'm not closing any doors, no? Kung kailangan tumakbo ako, tulad nga ng sinabi ko, we need those laws. Siguro pwede kung mananalo ako, pero sa 2025, I don't think so. Ano na ba? Itong darating Masyado pang maaga nga, attorney, kung tatakbo ka ngayon 2025 sa midterm election. taon, di ba? I don't think so. Aside from the fact that it's too expensive and hindi ako iboboto ng mga Tulfo fanatics. Yun nga eh. Sigurado yun, yung 27 million na nagsasabi na tumakbo ka para ikaw na lang mga gumawa ng mga batas na nanalaman mo, sigurado magiging against at hindi ka iboboto kaya sila nagsasabi mismo na tumakbo ka. Dahil marami kang ang alam, attorney. Nagsasayang lang tayo ng oras. Yeah, so malinaw. Pero alam mo, I would want actually to draft some laws. Noon wala sa radar ko yan, sa totoo lang. Pero after nakita ko yung mga pinapasa nilang batas na parang seryoso kayo, ang dami-dami natin kailangan batas na ipasa. Tapos yung mga pinapasa yung batas, yung mga ganyan, yung napaparusahan na, parang yung anti-road rage ni Raffy Tulfo, napaparusahan na yung mga yun eh. Tapos yung mga gusto niyang taasan yung penalty sa isang bagay, gawing 1 million. Yung drunk driving, meron ng batas diyan. Harsh din yung batas diyan. Yung Anti-Drunk Driving Act natin. ADA. Meron na yan, hindi lang napapatupad. Pinaparusahan na yan. Paano yung mga, alam mo ang pinakamaganda kasi dapat makikita mo na hindi kinokontrol ng mga malalakas na tao at may impluwensyang tao sa negosyo ang mga tao kapag naipasa nila yung Fair Collections Act. Yeah, this is the exciting part mga kadyane. Sa mga wala victims community, ito ay sinasabi ko. Kung tatakbo si Atty. Libayan sa 2025, sigurado ako na boboto. Unang-una rin ako dyan sa mga boboto sa kanya. Lalo na kung maipapasa yung, eto nga, Fair Debt Collections Act. Kasi yun talaga ang makakatulong sa mga taong may utang. Na usapang utang ha, usapang ola. So yun, yung Fair Debt Collection Practices na to, act na ito, matagal na to eh. Pakinggan natin kay attorney mga kadyani. Nagkaroon ng malas sa buhay kaya hindi nila nabayaran yon. Ang provision lang naman doon, nabasa ko yung bill ni Senator Miriam Santiago. Fair lang ang pag-collect. Huwag kayong mangharas ng tao. Yun lang. Di ba naging issue yun noon? Oo, attorney. Nagkaroon din ng parang, naalala ko yun eh, I think that's about 2 years or 1 year ago, yung issue na yon na pumunta rin sa Senado, tapos mayroong tumatawag, mga hinaharas, sinisiraan sa employer, sinisiraan sa pamilya. Naging issue yun, di ba? Pero walang Yes, yung sinasabi ko, di ba? O, di number 1, meron tayong magiging senador na maaari magpasa o ipasa na yung Fair Debt Collection Practices ni Senator Miriam Defensor. Tignan natin kung gaano na ba katagal yung batas na yun na ginawa ni Senator Miriam dito sa isang artikulo na nakakita natin. O sige, pakita natin sa inyo. Established itong article na to noong pang March 15, 2016. Ito yan ha. What is Philippines Fair Debt Collection Practices Act? I have been harassed by credit card debt collectors and suffered a significant amount of humiliation from my family members, neighbors, and colleagues because of rude calls and letters from these agents. Diba? Noon pa naman, at anong taon ito ginawa ni Senator Miriam, no? Teka, wait lang. Mayroon pala ako dinabasa. These have made me one point to become a paranoid and thus prompt to make research about the laws regarding debt collection and my rights. Ito yun. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung link kung saan pwede nyo makita yung bill na ito. Ito yung ginawa ni Senator Miriam Defensor. Ito yung I have learned that Senator Miriam Defensor Santiago
introduced Senate Bill number 1277 on July 4, 2007. During the 14th Philippine Congress entitled An Act Providing for Fair Debt Collection Practices and Requiring Debt Collectors to Observe Such Practices. So, di ba, ganun nakatagal itong bill na ito na hindi pa rin na ipapasa. Ilang beses na nagkaroon ng resolution na pag-usapan sa Senado, pero nangyayari nga, lagi nakakancel, lagi nadidelay, at kung ano-ano mga dahilan upang hindi maituloy ang usapin tungkol dito sa fair debt collection practices at dito sa mga online lending na nanghaharas. So, ituloy natin, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito, kung tatakbo talaga si Atty. Libayan, siguradong boboto ko to dahil nga sa Ola Victims Community. Itong batas. Pinatulog rin lang ganun-ganun. True. Tapos yung anti-slap law natin. Di ba? Madami pang iba. Pero, hindi ko talaga makita yung punto ngayon na tinatakbo ng mga senador natin. Kasi parang yung hearing kanina, hearing tungkol sa nawawalang beauty queen. Hindi ko naman sinasabi na hindi dapat i-hearing yun. Pero pag dinala mo sa korte yun, tapos na yun eh. Wala naman silang batas na gustong ipasa. Gusto lang nilang pagalitan yung mga pulis. Yes, exactly. Nanonood din ako kanina ng attorney tungkol dun sa pag-lecture niya. Madagdag ko lang. Nagle-lecture siya dun sa procedure ng mga pulis. Yung Napolcom nag-explain. Basta meron siya doon na napahiya na naman siya doon sa Napolcom. May pinipilit na naman siya. Ayun ang ayaw ko sa kanya eh. Yung feeling niya siya yung magaling talaga eh. Yun yung Magaling talaga siya. Kalma. O ito attorney. Sinasabi ko nga ngayon na genius siya, na magaling siya para para hindi na siya magalit sa akin eh. Oo nga naman, BS nga pala. Yan. Narinig niyo naman sa sinabi mismo ni Atty. Libayan na marami siyang gustong amyendahang batas para may saayos yung mga ibang mga batas na nakatenga lang. Lalo na yung Fair Debt Collection Practices Act ni Senator Miriam. Sigurado boto niyo to kung tatakbo talaga si Atty. Libayan. So sa mga kadyanin natin dyan, no? Hindi ko inalagay ito sa Ola update natin dahil nga pang reaction videos natin ito. Salamat Direk Freddy Valera dito at nakakuha ako sa iyo ng magandang clip about sa aking content dito sa aking channel, no? Maraming salamat po at muli ito ang inyong lingkod kadyanin ng Janitor TV at ito ang Janitor Reacts TV.